Ay mga kasmorgs, pupunta kami sa Paki Aquarium. Ayan, kasama ko si Norcia. Yan, saktong-sakto. Welcome to my vlog. Fish Kabir. Natutuwa ako sa batang ito na kasabayan ko sa pila habang bumibili kami ng ticket. Natutuwa ako sa isdang ito nang lumapit sa akin. Ngayon, hinawakan ko yung salamin. At nandun na siya. Hindi na siya umaalis. Kumbaga, gusto niya siguro na hinihimas-himas ko siya. Parang feeling close na kami. Ngayon lang kami nagkita. Ganon, mga kasmorgs. O, diba? Kita nyo naman, himas-himas pa more. Hi mga kasmorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi mga kasmorgs. Ako nga pala si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Nandito po tayo sa Paki Aquarium. Ngayon po ay papasyalan natin. Alam niyo mga kasmorgs, mahigit po sa almost 20 years na hindi pa po ako nakakapunta dito. Matagal na po ako dito sa Saudi Arabia, pero ngayong araw ko lang po ito mapupuntahan. Pasyalan po natin mga kasmorgs itong loob ng Pero bago kayo pumasok, ikot ko muna kayo ng saglit kung ano yung makikita nyo sa labas ng mismong aquarium. Pwede po kayong bumili ng ticket sa gilid po ng mismong entrance o kaya naman pwede po sa website. Makikita nyo na lang po sa website, hanapin nyo na lang po kung magkano yung mga promo. Meron pong 130 real na promo na po, pati yung aquarium, pati yung dolphin show. Ito nga pala yung mga rules and regulations sa pagpasok po sa loob po ng aquarium. Ano po yung mga dapat, pero habang wala pa po, hindi pa kami pumapasok, ay ininamnam muna namin yung labas ko ano yung mga view na makikita mo dyan. And pagpasok niyo po doon sa mismo entrance, aquarium muna yung inuna namin. Total 8:30 pa naman kami papasok sa dolphin show. At saka yung second viewing na po ng dolphin show alas 9. Pero alas 8 medyo po magbubukas. Hindi na po kami nakaabot ng alas 7 dahil kailangan 6:30 nandun na po para po sa dolphin show. So sa second viewing na po kami. At dahil mahaba-haba pa po ang oras ay nag-video muna kami at nagpa-picture dyan muna sa labas ng mismong Paki Aquarium. So ano ba yung mga makikita dyan? Maganda po yung mga decoration nila. Masasabi natin syempre medyo simple lang naman pero pang Instagram naman. O diba mga kasmorgs? At yan, dahil mahaba pa talaga yung oras, so ikot-ikot muna tayo ng saglit. Tara, pasukin na natin ang Paki Aquarium mga kasmorgs. Ay, may paki tayo dyan. Ayun mga kasmorgs, ang dilim pala sa loob. Ay, bakit kaya? So, nag-research tayo at magkakaroon tayo ng dagdag kaalaman. Konting-konti lang naman. Alam nyo ba kung bakit mahilig sa dilim ang mga isda? Ito ay ang kanilang indication para sila ay makatulog. At nangailangan rin naman sila ng konting liwanag para dun sa mga gustong kumain o kaya gising pero nagpapahinga. At malalaman nyo naman kung natutulog ang isang isda sapagkat ito ay parang nagpo-floating. Hindi yung parang nagbabaliktad. Kasi pag nakabaliktad pa lang isda, ay ibig sabihin ay may sakit ito. So dyan na papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klase ng isda. Meron silang mga marker sa bawat aquarium o tangke na nilalagyan nila ng bawat isda. Ito yung una, yung pompano. Ay masarap itong isigang sa kaipaksiwa o diba? Joke lang. At saka ito lang naman yung giant of the deep blue sea char. Diba? Mukha siyang crab. Ay mali. O kaya mukhang tarantula sa dagat. O diba? Pero ang laki niya parang nakakatakot na tingnan mga kasmorgs. May dalawang bahagi pala ito. Una yung sa tubig tabang. At ang ikalawa naman ay yung nakakabighaning karagatan. Para ring ang feeling mo mga kasmorgs ay nandun ka sa loob ng isang malaking dagat o karagatan, o diba? Dahil nakikita mo iba't ibang klase ng mga isda, may maliit at malaki, may makulay at hindi, at may mukhang nakakatakot at hindi. At syempre na-educate tayo dahil bawat tangke ay merong marker. Welcome to my vlog. Fish Kabir.
Yeah. And mga kasmars, pansinin nyo yung isda niya, napakalaki yan kung tutuusin kasi tingnan nyo naman yung laki ng palad ko kumpara doon sa isda. Parang ang nangyari parang hinahawakan ko siya ng personal, although sa salamin lang naman yan, o diba? At nagpahawak naman ng loko, o diba? Hanggang sa umalis na rin, o diba? Hanggang sa bye-bye, o diba? Bye-bye, puro o diba lang. And ito naman mga kasmores, alam nyo yung tinatawag na Lagoons the Coastal Marble. Ayan, ano ba yung mga giant moray at kung ano-ano pang mga pwede nyo pang makita. Meron rin silang marker dyan. At ito naman yung nakita ko na para siyang isang malaking igat o malaking flat na ahas ng karagatan. At iba't ibang mga nagliliitang mga isda na kulay lila o purple. At kung ano-ano pa na makita mo dyan sa gilid ng mga corals o mga bato-bato. Ayan na mga kasmars, hindi kumpletong ating pagpunta sa loob ng Faki Aquarium kung hindi tayo ma-experience ang tunnel adventure na ito. At syempre, katulad ng inaasahan, ito ay parang isang oceanarium o ocean park sa mga sikat din na mga aquarium sa iba't ibang bansa, o diba? And yan, makikita mo na iba't ibang klaseng naglalakyang isda at nakakamangha kung paanong kasing tibay ng mga, hindi ko alam kung fiberglass itong ginamit dito, anong klaseng plastic pinagsama at salamin itong nakapalibot na mga napapalibutan dito sa tunnel na ito. O diba, meron siyang makikita dyan na parang stingray o pagi, ayan, at naglalakihang shark, o diba? At hindi ko alam kung ano pa yung mga, at meron ding mga nagliliitang mga isda na rin na pinagsama doon sa loob ng tunnel na ito. O diba, ayan, post lang ng post hanggang sa maubos yung baterya nyo. O diba mga kasmarks, na mamangha ka, parang ayaw mo nang umalis sa tunnel na ito. Yun yung pakiramdam ko. At ang daming isda na umikot-ikot sa'yo at nakaka-relax dito sa loob ng tunnel na ito. Ito yung na-enjoy ko. At ilan pa sa mga, papakita ko na lang sa inyo, ano pa yung mga lugar na na-enjoy ko dito sa loob ng Faki Aquarium. Dito sa parting ito mga kasmark, akala ko tapos na yung aquarium, ganun lang kako kadali yung perang ibinahid namin sa mismong aquarium. Pero hindi pala, dito akit ka muna dahil dadaan ka dyan, mandatory dyan sa mismong candy and souvenir shop. Marami rin namang mga mabibili, kaya lang hindi kami bumili dahil medyo namahalan ako. At saka inilalaan namin yung natitira namin pera para sa pagkain mamaya. Pwede ka rin pumunta dito sa Kids Theater, dyan sa loob. Dito po na makikita sa ibabaw yung pinakailalim ng tunnel adventure na pinasukan namin kanina. Mula sa candy and souvenir shop, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na meron pa pala dyan. O diba, hindi pa siya tapos mga kasmers dahil dito yung mga ibang klase ng mga isda na merong marker din siya at merong information para dun sa mga gustong malaman kung anong meron dyan sa loob ng aquarium. At dun pala sa may candy and souvenir shop sa kabila ay merong mga pwedeng kainan din dun, mga maliliit lang naman, snack area, bago kayo magpatuloy ng inyong panonood. Ito din to, makikita nyo yung shrimp fish dyan sa marker na yan. Up next naman ay mga napakaraming damsel fish or damsel fish. Ayan, yun yung may mga kulay purple or lila.
At napakaliit niya. Akala mo parang kapatid ni Nemo, o di ba? Kulay lamang ang naiba. Next naman ay ang Windows of the Ocean, yung Snowflakes Murray na naka-feature sa loob ng tangke. Napakarami rin nila dyan. At yung marami siyang tag ito, mga stripe, parang snake, yung balat na itsura, o diba? Para feeling ko ganun eh. And ano po ba yung makikita mo dyan? Marami silang parang pinagsama. Parang may nakita ako dyan na parang igat na malaki dyan sa gilid. And ito naman, patuloy pa rin tayo sa pagtingin ng mga iba't ibang klaseng isda. Ito may parang dotted yung kanyang balat, o di ba? Hinawak-hawakan ko yung gilid. And ito hindi siya siguro mailap sa mga tao yung gantong klase ng isda dahil pag hinahawakan mo yung tangke, andyan lang siya sa gilid. Sana hindi pa rin kayo maboring mga ka-s'mores sa kakatingin sa iba't ibang klaseng isda. Ako kasi nai-enjoy ko yung ganitong klaseng view at natututo pa tayo sa pamagitan ng mga marker. Basta basahin nyo rin yung mga marker dyan pag pupunta kayo mga ka-s'mores para kayo ay matuto rin. O diba? Kasi ito yung iba't ibang klaseng isda pinapakita dyan at ano yung klase. Ito yung parang si Nemo ang itsura, o diba? At hindi lang kayo tumitingin ng basta lang hanggang sa maboring yung mata nyo. Kailangan nyo ring i-amaze yung sarili nyo kung ang gaano kayaman ang karagatan. At dito naman makikita yung horn shark. Andyan sa gilid niyan mga ka-s'mores. Andyan rin yung mga information na rin sa mga marker in Arabic at sa English. Up next naman yung Zebra Murray, yung tinatawag nila sa English. And ito nga yun, para siyang clear yung kanyang balat at kanyang palikpik. And then naman yung painted rock lobster na tinatawag nila. Hindi ko lang alam kung ito ay edible o hindi. Kasi parang ang tigas nung kanyang mga balat at mayroong parang spike dun sa gilid. Nahawak-hawakan ko, akala mo naman mahahawakan ko talaga. Nare-refresh kasi ako sa ganitong klase ng mga tanawin. And ito naman, hindi lang si Nemo, ito yung kaibigan ni Nemo, Finding Dory. And up next na, ito yung pwede kang magpa-picture, ipapasok mo yung ulo mo doon sa gilid. Ito hindi na siya aquarium mismo dahil dito merong parang seagull or yung ano ba yung tawag dito sa comment down below na lang. Pwede kang magpipicture dyan sa gilid na yan pero hindi mo mahahawakan yung mismong hayop na ito. Hayop? And ito naman dito sa gilid ay pinapakita yung kanilang stages mula sa maliit hanggang sa malaki. Medyo madilim lang yung side na to. Dapat sana nilagyan nila ng mas maliwanag para mas ma-educate lalo ng gusto yung mga taong gusto ng ganitong information na gaya ko. Ang ginawa ko na lang ay pinicturean ko na lang para next time ay mabasa ko at maituro ko sa inyo. Medyo madilim kasi yung side na yan mga ka-s'mores. May mga pati. Natapos na yung panonood sa loob ng aquarium. At
Eto naman, habang hinintay namin yung dolphin show which is mamaya pa, dito rin kami sa gilid ng dalampasigan. Pwede kayo mag-snack na dito mismo o kaya mamaya naman, at meron din mga tabi-tabing mga snack bar. And kung gusto nyong namnamin ang sarap at simoy ng hangin ng dalampasigan ng Red Sea, ay ito, dyan muna kayo sa gilid mga kasmorgs.